Yung power station, mas mabigat siya ngayon. Ay, pure sine wave ilaw na 100 watts. You know. Good morning mga adik. May good news nga pala ako sa inyo kasi nga may bagong power station nga pala si Auto Project Philippines. Eto guys, si Thunderbox Spartan 500X. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Juan Dilasag, mga boss, baka pwede naman palambing paki-subscribe na lang and like and share itong video ni Juan Dilasag para maraming makapanood sa ating review patungkol kay Spartan 500X. So ito guys, may bagong kuya, si Thunderbox Lite 300. So ito 300 watts, ito naman ay 500 watts. So buksan na natin para makarami tayo. Ayan, so yung nasa box ay yung kanyang user manual. Okay, tapos safe yung unit. Ayun ito yung kanyang power station. Mas mabigat siya ngayon guys compare doon sa Lite. Sa bagay Lite kasi ito ay heavy at mas mabigat. And balita ko mas malaki yung kanyang battery. And meron siyang ganito. Yung kumbaga type A, then multiple output, lalo kung may mga cellphone pa kayong micro USB, then kung ano-ano, ayan, standard. Then yung kanyang AC charging cable. Okay, so ayan guys, so na-stock ko na to guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung laman sa loob ng box ni Spartan. So ayan siya guys, para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Spartan 500X. Available sa Lazada at Shopee. So ang price po nito guys sa Lazada ay nasa 10,000, sa Shopee naman ay 9,000. Sa pagpili kasi ng sulit na power station, ang tinitingnan nating unang-una yung mga ports niya. Yung AC, yung kanyang mga DC, yung kanyang pang-charge ng cellphone, at importante yung kanyang battery. Gaano ba kalakas? Nakasulit ba tayo sa kanyang battery? Alam nyo ba mga bossing, napakasulit ang bagong power station na to ni Thunderbox kasi nga ang battery nito ay 12.8 volt 42 Ah equivalent of 537.6 watt hours at isa pa ay naka lithium ion phosphate na siya. So mas matibay siya compare sa lithium ion. Ang lithium ion kasi nasa 500 cycle lang siya, pero ang lithium ion phosphate aabot hanggang 3,000 cycle. So mas matagal at mas makunat ang lithium ion phosphate compare sa lithium ion. So ganun mabigat siya kasi guys. Masakit sa kamay, mabigat pala. Mas mabigat siya dito kaysa kay Lite. So isa pang maganda kasi sa mga product ng Thunderbox, hindi sila gumagamit ng inverter na square wave or modified sine wave. Talagang pure sine wave yung ginagamit nila dito. Safe sa mga appliances natin, safe sa TV, sa electric fan, mga motorized at mga device natin pag isasaksak natin. And ang maganda, ang ginamit nila inverter dito ay 500 watts na may surge hanggang 1,000 watts. Sabagay, kahit dito naman ay pure sine wave. Ayan, 300 watts. Dito mas malakas siya. Mabigat talaga. Dito sa taas niya ay meron siyang cute na handle. Ayan Then pwede natin paglagyan ng gamit dito sa taas niya. At hindi mahuhulog. Ayan diba? Hindi basta-basta mahuhulog. And dito sa harapan niya ay meron siyang mga DC output like pang charge ng cellphone. So dito natin isasaksak yung kanyang add-on na to. And free niya. Kaya kung sakaling may mga device tayong pwedeng isaksak, yung mga micro USB, mga ganito, diba? Tatlo na 10 watts hati-hati yung mga 10 watts, 10 watts na USB-A. Tapos meron siyang type C na 10 watts din lang. So malamang ay pare-parehas yan. Okay, then dito sa kabila meron siyang DC output na 4. Yung mga ilaw natin kung minsan pwedeng isaksak dyan, mga electric fan na DC. Meron siyang switch. Tapos meron siyang display dito. Compare natin dito, mas maliit yung kanyang display mas malaki dito. Pero check natin, meron siyang power on dito. Then yung kanyang AC, check din natin dito sa light. So parehas din naman silang colored. And parang mas cute itong bago ngayon kasi nga kahit maliit siya pero nandito lahat ng detail.
yung kanyang AC input kung sakali magcha-charge tayo ng AC or solar or battery. Then yung kanyang battery SOC, state of charge. Then yung kanyang output wattage. Then dito sa baba kung sakaling mag-on tayo ng mga DC. Yun. Okay, plus AC. Ayan o. Umandar yung kanyang blower and ayun. Automatic yung kanyang blower na kapag mainit, saka lang aandar. Then pag in-on natin, suddenly aandar siya. Ayan. Tapos dito yung kanyang AC output, pure sine wave. Gusto niyo tingnan natin? Tingnan natin. Hindi ko masundot yung kanyang G-spot. So ayan guys, 229 volt AC. And check natin kung pure sine wave. Ayan. Ayan, pure sine wave. Hindi po siya modified, hindi po siya square. So safe po yan sa lahat ng mga appliances natin. Then dito sa side ay yung kanyang air input. Tapos dito naman sa kabila ay yung kanyang air output. Ito may blower dito para lumabas yung hangin na mainit. Then dito yung kanyang charging input kung sakali mag-charge tayo gamit ang AC. So yan. Then dito naman yung solar. Ayan. Ang maganda kasi ay XT60 na siya. Ito. Kagaya dito sa kabila kay light. So maganda yan kasi nga hindi mainit, hindi siya iinit. And ang solar input nito ay nasa 18 volt, 200 watts maximum. Pero kahit 300 watts, 400 watts na panel okay lang. Wag lang lalampas yung kanyang voltage like 18 volt. Alright. So ayan guys, yung maganda dito. Tapos yung kanyang charger ay auto volt siya, 100 volt to 240 volt AC, 60 or 50. Tapos output niya 14.68 ampere. Okay, so ayan guys, LiFePO4 yung kanyang battery. Maganda, sulit na yan. Sulit na yan sa 10,000 or 9,000 pesos. Ang bigat niya. Ang bigat niya, sa totoo lang, tanggalin na, ipil na natin. Satisfying. Diba? So dito additional information niya ay DC output nasa 12 volt 5 ampere. Ito guys, ito. Yan, nandito. So lahat ng mga detail nandun sa likod, pares dito. Bigat siya. Dahil siguro sa kanyang battery. Mas malaki kasi battery nito compared dito sa light. And mas malakas yung inverter nito compared dito. I-try naman natin yung kanyang DC output, yung pang charge ng mga cellphone. Subukan natin. Automatic pala mamatay yung kanyang yung display kapag hindi ginagamit. Okay, so iyon natin yung kanyang DC out, yung pang charge ng cellphone. Okay, saksakan natin lahat, sabay-sabay natin. Tingnan natin kung maghahati-hati sila sa 10 watts na USB-A. Ayan, matik. Di kasi tutunog yan, PP yan eh. Ito meron. Boom! Mag-charge siya. Ayun. Hindi pala sila maghahati-hati dito sa 10 watts. 20 watts na siya. Akala ko kanina maghahati-hati sila sa kakarampot na 10 watts. Yun pala ay hindi. Bale, individual pala yan na 10 watts. Maganda kung ganon kasi nga hindi, kumbaga pag sinaksakan mo yung isa 10 watts tapos pag sinaksakan mo maging 5 watts na lang siya. So hindi pala. Subukan natin ito itong massager na to. Subukan natin kung magdadagdag. 20 na ngayon, 20 watts. Alright, then saksak natin. Nag-reset. 21. So parang ang mababa lang kasi to eh. Ayun, tumaas 23, 24. O 26 na, kala ko kanina. Maghati-hati sila sa 10 watts, hindi pala. So 10 watts, 10 watts, 10 watts, 30 watts plus yung isa pa. Subukan natin. Medyo matagal tong video natin kasi nga talagang i-full test natin siya. Okay, subukan natin. 25 watts ngayon. O patas na 26, 27.
I-check natin kung nagcha-charge dito. O yun, nagcha-charge 32 watts. So bale lahat itong ano niya, itong pang-charge ng device ay 40 watts, yun o, 32, 33. Yan, akala ko kasi kanina ay tigte 10 watts, at 10 watts lang, hati-hati na sila doon. So dito, sulit na sulit dito pala. So hindi kumbaga babagal yung charging. The same pa rin yung kanyang speed of charging kahit na fully load siya. Ayos, ayos na ayos. So yun natin yung kanyang AC. Yun. Saksakan natin ng ilaw na 100 watts. Ayun na, 136. So nag-a-add siya kung ano yung saksak mo dito plus yung AC. Okay, ewan kung kasama pati inverter niya. 100 watts siya, may saksak natin. Then subukan naman natin itong grinder. Nasa 700 watts to, 800. Try lang natin kung kaya niya yung surge. Hindi naman natin i-diin sana pang grind. Try natin kung mag-trip siya. So kaya niyang dalhin yung kanyang surge, kaya niyang habulin. Okay, so ngayon ay subukan naman natin siyang i-charge kasi nga sinadya ko talaga na gamitin muna para mabawasan yung kanyang SOC. Ngayon subukan natin i-charge. Ito na naman, ang bigat pa naman. So ito guys ay meron siyang 3-wave charging. So pwede natin i-charge gamit ang charging brick, gamit ang grid, or pwede naman natin siyang i-charge gamit ang solar panel. So pwede sa kanya 200 watts, 300 watts. Yan, pwede sa kanya. Basta meron tayong XT60 ganito. Yun. Tapos, pwede naman dito guys yung battery, 12 volt. Ayan. So, kung meron tayong XT60, tapos yung kino-connect dun sa cigarette lighter outlet, pwede. Or gumawa tayo ng expandable na battery niya. So, pwede. Pero sa battery pa lang niya, sulit na. Diba? So capacity test naman tayo ngayon guys, at ang gagamitin nating tester ay yung ganito. And sa DC tayo magka-capacity test kasi pag AC ang gagamitin natin may losses siya. So dito mas maganda. So dito tayo magka-capacity test. Ang limit lang natin ay 5 ampere kasi nga yun lang naman yung kaya niyang ilabas. Okay, so ngayon ay i-set up natin. Yun, so patay na natin yung kanyang charger kasi mababa naman na yung kanyang 5 hours kasi from fully drain, 0% yung kanyang SOC. So 5 oras hanggang ma-fully charge. Okay, so eto 100% naman na yung kanyang SOC. Yan o. Okay, then saksak natin dito sa likod. Ayan, ang setting natin ay 5 ampere, nakaset na siya para mabilis kasi nga i-tear down pa natin siya. So matagal to kasi. So dito tayo sa DC. Ayan, nasa 14.1. Kacha-charge lang kasi para talagang accurate yung ating capacity tester. Okay, so 42 AH, then 537.6 watt hours. So tingnan natin kung may makukuha tayong ganun. Okay, so yan, start na natin yung button. Yan, wala nakasaksak po dito. Yan, 64 watts. Oh, mas mataas pa. Yan, 5 amperes yung ating current. Then ayan, 5 ampere, 66 watts. Dito tayo mag reference natin to. Sa bagay hindi naman siya abutin ng 4 digit. Ayan,
So yan, update na lang siguro kasi nga abutin siya ng 8 hours bukas na yung kanyang yung kanyang report. And mag-update na lang ako sa gabi. So check up natin mga bossing. Pinuno ko yung lamesa kasi nga pag di mo pupunuin yan, dito matutulog yung aso. Check up natin. So meron ng 312 watt hours, 24 AH. And hindi na ako nag-set up ng cut off voltage kasi nga bahala na siyang mag-cut off kung hanggang saan yung kanyang cut off limit. So nasa 40% na siya ngayon. Still 62 watts. Mahaba-haba pa to. 12.4 yung voltage niya. So ayan, hindi ko na na-update kagabi kasi nga malakas yung ulan. Eto, basta nag-cut off na lang siya. Try natin. Wala na talaga. So eto. So nagpalit tayo ng camera kasi nga hindi niya makita yung mga close-up detail. So ayan guys, tanggalin na natin dito. Ang capacity kasi ng battery nito ay nasa 12.8 42 EH equivalent of 537.6 watt hours. Pero nakuha natin guys ay good news kasi nga nakakuha tayo ng 43.976 AH. Good news, sobra pa. Diba? Imbis na 42 lang sana, yun pwede pang 44 AH. So, ang kanya equivalent na watt hours ay pumasok hanggang 543. So, dito ay 537. Sabot siya ng 8 hours na stable 5 ampere ang ating discharge. 8 hours yung kanyang inabot. Kaya hindi ko na nagisingan. Hindi na ako nagising pala. Okay, so ngayon ay bubuksan natin, itira down natin para makita natin yung kanyang battery. Check natin yung kanyang loob. Hindi naman ako manok pero manok nila. Ang laki ng battery. Laki ng battery. Sulit, ang laki ng battery. Ayun hindi natin alam kung almost 50% ang kanyang battery. Check natin. Okay, saan dito banda? Okay, wala dyan. And sa ilalim, meron dito. Sana maabot ng ating screwdriver. Oh, maabot. Yun sa kanyang battery. My goodness, dalawa pa pala. Dalawa. Ang laki. Isa. Sulit na power station to. My goodness. Dalawang set yung kanyang battery mayroon pang isa dito. Lupit. Ayan Ayan siya mga boys. Sulit. Dalawa. Hindi ko alam kung naka 24 volt setup siya or ewan kung ano tong isa. Buksan natin. Tanggalin natin lahat-lahat para makita ninyo. Okay, so tanggalin na natin dito. Anong kanta? XT60. Yun, XT60 yung kanyang supply. Okay, then yung papunta sa kanyang charging, sa kanyang outputs. Ito yung kanyang inverter. Grabe. Sulit na inverter to. Tanggalin natin dito. %75% to 80% ang laman niyang battery. Di pa lang pinuno na puro battery. Ano lang yun yung kanyang inverter 20% yung inverter niya, tapos 80% yung kanyang battery.
And ang isa pang maganda dito, ano siya, pure sine wave. Yun naman ang mahalaga at importante. Okay, so dito meron siyang control para sa kanyang charging sa battery. You know, meron siyang control. Ito yung kanyang charging input, nakaparallel lang sila. Then yung papunta sa kanyang charging, ito. Tanggalin lang muna natin to. Yeah. Okay. Yan. So hindi ko natatanggalin dyan. Hindi ko natatanggalin dito. Ito yung kanyang input, meron siyang control. And di lang ako sigurado kung anong klaseng control yan papunta sa kanyang battery. And eto, sa tingin ko itong mga to ay DC-DC, papunta sa kanyang mga outputs. And ang nagustuhan ko dito, bawat port niya ay 10 watts. So hindi maghahati-hati. Kasi nga bawat saksak mo sa bawat port niya, nagdadagdag yung wattage. Hindi sila kumbaga naghahati-hati. Remain lang kumbaga. Hindi. Then itong battery niya is lithium iron phosphate. Try natin buksan ang backup niya. Okay. Ayan. Kasi babalik din natin. Sayang din naman kasi kung sisirain natin at di na pakinabangan. So alam ko dito ay parang extension lang naman niya. Yes, parang extension lang naman niya. Ayan. Kasi apat yung kanyang wire, oh. 4S na lithium iron phosphate. At yung mga ginamit dito na battery, according sa description nung nitong ano na to, power station, ay made by BYD. Ayan. Ito yung kanyang mga cells. 1, 2, 3, 4. Bale 4S. 4S ito. Pares din siguro sa kabila. Check natin kung anong klaseng. Para makita nyo lang. So eto siya guys, yung battery. It's a 32700 na 6000 milliamp or 6 amp ang isa. 3.2 volt. Ayan. And naka spot weld siya. Ayan, naka spot weld. Parang extension lang nito. Para siguro maikamada dun sa loob niya. Kasi pag buo siya ganun nakaunat, kukunti lang yung magkasya, yung isang unat na ganun. Kaya to divide yung battery, pinaghati. Pero pares, parang ano siya, ano lang siya, extension niya. Pares lang. Kasi nga nakaparallel lang dito ito. Dito natin bulat-latin. Sana wala tayong matamaan na mga sensitive area. Sayang kasi pag masira ito. Eh, pwede pa natin magamit pag magkakamping tayo. Iba na kasi pag marami kang backup genset. Malaki yung kanyang BMS. Malaki yung kanyang BMS. It's a 60 ampere na BMS yung ginamit. Yun o. Ang pagkakaiba lang nila sa light ni Thunderbox 300 light ay bukod sa kanyang wattage na 300 lang si light at yung kanyang battery si light naman ay nasa
24Ah. Ayan. Mas malaki ito. Mas malaki itong battery nito. Kay Lite kasi ay parang yung isang set lang nito, yung kanyang battery. Pero dito, dinoble. Then yung kanyang wattage, 500 na siya. So, ganito guys yung design ng kanyang battery. Baka may magtanong, Juan Dilasag, ba't kulang ng dalawa? Ba't ganun yung design? Ito kasi guys ay 4S, 4P. Ayun, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos parang extension lang nitong isa. Tigta tatlo. Naka-series ng 4. So dito madedetect din niya dito kapag may problema yung kanya mga cells. Kasi nga 4 din lang yung one, din lang dito, naka-parallel dito. Yan. Para sa akin mga bossing, nakasulit na kasi nga tingnan niyo sa kanyang battery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 parallel tapos 4 series. Yung isang cells niya ay 6 amp or 6,000 milliamp. So 6 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 7, 42 Ah equals times 12.8. So yan, 537. So nakakuha tayo ng mas higit-higit pa dyan, mas mataas. So para sa akin, lithium iron phosphate na siya. Malakas yung kanyang inverter at pure sine wave pa siya. Tingnan natin yung kanyang inverter. Tagilid mo na natin yan. Okay, so ito yung kanyang pure sine wave na inverter. Ayan. Ito yung kanyang DC-DC from 12 volt to high voltage. Ito yung kanyang output na filter, transformer. Ito yung output wire. Ito yung kanyang trigger para mag-on. Ito naman yung kanyang papunta sa blower. Ito naman yung kanyang module para sa kanyang AC driver. Alright, so ayos. Dikit. Meron siyang fuse dito. So equivalent of 60 ampere kasi nga 30 ampere yung isa. Okay, ayos na ayos. So para sa akin, mas sulit to compare dun sa mas nauna yung Lite kasi nga sa kanyang battery sulit. Sa Lite kasi yung isang set lang. Pero dito mas marami siyang battery. So yan mga bossing, medyo nahirapan lang tayo sa pagbalik kasi nga punong-puno siya ng battery. Ayan o. Okay na ulit. So subukan natin siyang i-charge from 0 gamit yung kanyang charging na 14.6 volt na 8 ampere. Medyo nahirapan ako. Punong-puno kasi ng battery. Yan o. So 82 watts. Nawala siya. Ayun. 83. Talagang zero talaga, naubos. So eto guys ay may natitirang 10% sa kanyang battery para hindi masira. Kapag nag-cut off ng ganun, ayaw na umandar kasi nga meron siyang protection down to 10%. So nakuha natin, lampas pa sa kanyang spec. Okay, so para sa akin sulit na siya kasi nga sulit na sa battery, punong-puno ng battery, maganda yung kanyang inverter. Ano pa, pure sine wave yung kanyang inverter. Maraming port tapos hindi sila naghati-hati. 10 watts pala per port. Ayun, ganun pala. So siguro ay 20 watts dito, 20 watts dito. Maybe. And isa pang maganda ay marami siyang output. Ayan, dalawa yung kanyang AC, pure sine wave na siya, 500 watts. Tapos tatlo yung kanyang USB-A, isang USB-C, tapos 4 na pang DC para sa mga ilaw-ilaw natin at kung ano-ano pa. Then talagang napakabigat niya. So for me, yung presyo niyang 9,000 to 10,000, sulit na siya. Kaysa yung mga nabibili na mga tig 2,000, 1,000 na gamitin mo lang siguro wala pang isang buwan, sira na yung battery. Ayan, kasi ang ginagamit sa mga ganon ay lithium ion. Sa mga ganito kasi is mas matibay siya. Kasi nga lithium iron phosphate yung kanyang battery. Yun yung unang titingnan natin. Dalawa kaagad, battery at inverter. Kung square wave yung kanyang output, sigurado yung battery ay hindi na maganda.
So ayan guys, para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Spartan 500X, available sa ating description box. At sa mga interested naman kay Light, nanibago ako, mas maganda siya, available din sa description box. Ayan, so para magkamukha sila. So pag ganyan kasi na nalobat siya, subukan natin. Pwede bang gamitin? Pwede siyang gamitin yung kanyang AC output. Yun nga lang kasi mababawasan or mas tatagal yung kanyang charging. Kasi nga nagagamit na kagad sa kanyang output. Ayan. So mas maganda i-charge nyo muna hanggang 50% or mas maganda talaga i-100% nyo. Ayan, para hindi napakatagal ang kanyang charging. Kasi yung 82 watts or 90 watts ay mahati pa yan kung depende yung sasaksak ninyo. Okay, so maraming salamat. Napakatagal ng ating review kasi nga lahat-lahat ay ginawa na natin in one video. Okay, so maraming salamat. Next time ulit, sana may i-review pa tayo. Okay, so see you next time.